Kung mahilig ka sa anime, siguradong kilala mo sila. Son Goku ng Dragon Ball, Eugene ng Ghost Fighter, o si Gaara ng Naruto. At para sa mga katulad kong namulat sa era ng Voltes 5, sino makakalimot sa laser sword? Hindi na lang mga bata ang naluloko sa mga laruan ngayon. Pati mga executives at professional handang magbayad ng mahal para sa mga laruang nagpapaalala sa kanilang kabataan. Heto si Harold Taban. Hindi lang basta kolektor ng laruan. Siya mismo ang gumagawa niyan. Pero ang mga likha niya, hindi basta-basta. Bukod kasi sa mga disenyong kakaiba, ang mga materyales pambihira. Kumukuha rin siya ng mga laruan na pinaglumaan at pinagsawanan ng iba. Saka kakabitan ng mga binasura niyang pyesa ng kompyuter at kung ano-ano pa. Nagsimula raw ang lahat na makakita si Harold ng putol na laruan sa basurahan. Imbes na itapon, naisip niyang bigyan ito ng bagong buhay. Nag-umpisa po ito nung pandemic po, year 2020 po. Nagwawalis po yun asawa ko at may nakita po akong mga sira-sirang toys na itatapon at iwawalis niya. Sakto po, may karakter po ako na half body lang po siya. Kalahati po siya, wala po siyang paa. Tinignan ko po yung mga itatapon niya, parang naisip ko na ba, pwedeng gamitin yung mga sirang toys para mabuko yung half body na toys ko. Gamit ang glue stick at mga patapong materyales, nabuo ni Harold ang pinakauna niyang masterpiece, si Frankie ng anime series na One Piece. Bali, ito po yung sinasabi ko pong unang ginawa ko na artwork. Ito po si Frankie ng One Piece. Opo. Bali, half body lang po talaga siya. Then, yung mga nakita ko pong mga toys na sira-sira, kinuha ko po yung paa. Kaya napapansin nyo po, yung paa po nito ay made of Transformer. Si Optimus Prime po yung paa nito. Then, yung mga sirang track, yan po, dinesign ko na lang po siya. Kaya ganito po ang kinalabasan niya po. Ang obrang si Frankie nasundan pa. Hanggang sa napuno na ang bawat sulok ng kanyang bahay ng kakaibang mga laruan. Sa kabuuan, umaabot na sa 44 customized toys ang nalikha niya. Isa sa pinakaagaw eksena, itong Energy Ball. Yan ang pinangalan ni Harold sa customized toy na ito, na pinapakita ang pinakamalakas na kapangyarihan ng bida ng Dragon Ball Z na si Son Goku. Halos tumimbang ng 7 kilos ang obrang ito na gawa lamang sa scrap metals. Tribute daw ito ni Harold sa paborito niyang Japanese anime creator na si Akira Toriyama, na nito lang Marso ay pumanaw dahil sa pagdurugo ng utak sa edad na 68. Ito po ang pinaka-memorable sa akin na artwork na ginawa ko dahil sa sobrang tagal ko po siyang ginawa. Umabot po siya ng 3 weeks bago ko po siya natapos. Kapag tinitignan ko po siya, naalala ko po ang namayapang ang creator po ng Dragon Ball. Kaya para sa akin, ito po ay memory po para sa kanya. Kita kay Harold ang pride at pagmamahal habang kinikwento ang proseso sa paggawa ng Energy Ball. Ito rin daw kasi ang naging bonding nila ng pamilya. Dahil sa pagkahumaling ni Harold sa anime, pati ang kanyang bunso, ipinangalan sa anime character. Pakilala ko po yung nag-iisang lalaking bunso ko po. Ito po ay si Luffy. Opo, yung character po na bida po sa One Piece. Ang pinangalan ko po ay si Luffy D. Taban po ang kanyang pangalan. Favorite character ko po kasi si Luffy, kaya ang name ng aking bunsong lalaki ay Luffy po. Minana rin ni Luffy ang hiling ng ama sa anime na kanya namang pinapakita sa pamamagitan ng cosplay. Pagtitiyak ni Harold, hindi lang puro laro ang ginagawa niya. Job order employee din siya sa Land Transportation Office o LTO. Isa siya sa mga nagpuproseso ng mga magpaparenew ng lisensya at nagbabalidate ng mga dokumento para sa mga pampublikong sasakyan. Pero sa loob na opisina lang ha. Nagtatrabaho po ako as job order po sa Land Transportation Office.
LTO po. Until now po, from 2015 po. Pagkatapos sa LTO, siyempre, family time na. Mismong misis niyang si Cristel, very proud na kunento sa amin na sa 12 years nilang nagsasama ni Harold, hindi ito kailanman nagkulang sa kanila. Si Harold po, super supportive po niyan. Supportive siya sa akin, supportive po sa mga anak niya, at saka iniikayat niya rin po yung mga anak niya na magkaroon ng self-confidence po. Sinasali po niya sa mga sa mga anime na cosplay. Yun po, sinasali po niya sa mga yon. Pinoprovide niya po lahat ng costume nila. Tapos yung pag-aaral po, wala po akong sa kanya, wala po akong magiging problema. Lahat po kasi ng problema, yung mga kailangan po sa school, sinasabi ko po sa kanya at binibigay naman po niya, pinoprovide naman po niya. Kahit oras para sa personal nilang playtime, hindi raw maagaw ng schedule ni Harold sa paggawa ng laruan. Actually, hindi po. Kasi hindi po ako nagsiselos kasi ako nga po yung may kasalanan kung bakit siya nakapagganito. Kaya bakit ako magsiselos? Ako yung unang bumili ng mga one piece collection na gusto niya. Niregalo ko yun sa kanya.